Ng tropiko. So ayan, naglalagay kami ngayon ng extra lupa para mas phase 2 kumbaga nung ating garden project, yung ating adenium walk. Pero marami pa rin po kaming. So eto na, kainitan tapat yung ating adenium walk. Nakatampak sa sinag ng araw Hello everyone, this is Sir Misunao Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito na naman po tayo sa Oribistondo, Pangasinan at sa Oliva Pasita Farm po dahil tatapusin na natin yung ating phase 2 kumbaga nung ating garden project, yung ating adenium walk. Pero marami pa rin po kaming gagawin ditong garden activities na talaga namang kaabang-abang, dahil yung iba sa inyo na nanonood sa aking YouTube channel at nakatutok, inaabangan po yung mga pagbabago mula sa isang masukal na farm na naging mango farm dahil may mga mangga dito pero ngayon po ito na isang cactus and succulent sanctuary at iba't iba pang rare na halaman dito lang po yan sa Oliva Pasita Farm. Samahan nyo kami ngayong araw na to, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Ito po natin yan sa aking next project sa Oliva Pasita. Dito pa lang po atin na ginagawa para pagdating po doon, sobrang init kasi doon. So ayan po yung mga alagari. So ang mga dating mga alagari, yan po sa may kadululutan. Dami na po nilang nagagawa. So ito na po yung mga Oliva. Ang dadala na sa Pangasinan. And po si The Chanti. Sige, So, yung mga inauna natin doon sa Pangasinan, hindi pa siya nabarnisan. Pero, para lang may protection tayo doon sa tubig. Pinapabarnisan natin. Tapos yung mga naiwan doon sa Pangasinan, yan, babalikan na lang natin. We're back mga ka-MDP, at pagkadating nga po namin dito sa Oliva Pasita Farm, sinimulan na namin na tingnan yung mga halaman, kung ano na po yung mga pagbabago sa kanila. Kasi kung matatandaan nyo po, ngayon po kasi sobrang init ng panahon, and yung mga halaman natin dito nagkakaroon ng mga sunburn kaya naglagay kami ng net. Pero kapag halimbawa po kulang talaga sa tubig, hindi balanse yung tubig sa araw, mangyayari po nasusunog kaya po importante na binabalanse yung pagdidilig at the same time po yung sikat ng araw para may laban po yung halaman sa sobrang init. So ayan po, ngayon yan na po yung sinimulan namin, yung pagdidilig kagad, dahil napansin namin na talagang kulang sa tubig yung mga plants natin dito. Ayan, pakita ko muna sa inyo. And ayan na nga po, sinisimulan na namin yung pagdidilig. Lakas yung tubig ngayon malakas yung tubig at pressure kapag ganitong maaga and yan, amin po siyang dinidilig. Ito, katatapos lang diligan ni Boss Hill, at ngayon parang pasikat yung araw. Kailangan kasi bago siya abutan ng matinding sikat ng araw, may panlaban na kagad yung halaman natin, yung tubig at pag hindi po yan nadilig at sumobra init, mga ilang araw lang, talaga pong masusunog kaya sabi ko, tigmakin natin ng tubig bago sumikat yung araw, kasi sobrang tindi nung init dito sa Pangasinan anyways, ayan, and nagbababa na po sila. Puntahan natin yung ating mga kasamahan. So ayan yung ating mga adenium. Ayan, and kamusta natin yung mga adenium natin. So sabi ko nga po kanina, kapag kulang sa tubig at sumikat yung araw, yan po na kakaproblema nagkakaroon ng sunburn. Pero anyways, dahil katatanim pa lang naman po yan, nag-a-acclimatize po yan So nakita nyo yung ating paggawa nito nung nakaraang araw, and yan po yung mga
buko, no. Nilagyan natin ng mga mapupulang varnish, no, kasi para naman halimbawang diligan sila, hindi sila mahabukbok or mabulok, ano. So ayun yung mga 100 pieces pa nating adenium na iba't ibang variety yung ating ilalagay, ano. At dito po sa side na to natin ilalagay yung another adenium walk, no. So ayan na po yung ating mga kasamahan. At magsisimula na po kami ng paggawa nito. At yan, para matapos na natin yung ating second phase. So ipoporma ko lang po, ano, kasi unang ako na magpoporma unang tuwing. Sige, susundan na lang ni unang. Teka muna po at popormahan muna natin. So ayan, naglalagay kami ngayon ng extra lupa para mas protection, ano, di sa ating mga yan, adenium at mas kumanda tubo at mas mapaaga yung pamumulaklak nila, no? So yan, ang nilalagay namin bulok na ipa, no? Tapos lalagyan natin yan ng potting mix pa ihahalo natin. And ito naman sa kabila naman na walk, yan, nagawa na namin yung mga napakagandang mga buho. Lagyan na natin dyan, ano, para dito sa kabilang side. So ayan po ang kaganapan. Mamaya bigyan ko kayo ng update pa. Binabaon na namin ng kahoy. Ano masasabi mo unang dito ngayon? Ito maganda na aming park. Anong park? Hindi naman to park. Ayan din. Ano? Hacienda Luisita Pasita. Ano? Oliva Pasita. Oliva Pasita Park. Park. Farm. 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 And the park. Kamusta naman ang panahon ngayon? Medyo Wala na parang araw. Di pa kami masusulog. anong oras nagiging init? Pag mainit dito, sunog na kami. Alas 9. Parang ano na kami. Anong oras? Parang anong oras? Alas 9. Parang sinusulog na kami. Oo nga, nakakauhaw dito. Promise. Alas 9 dito, parang alas 12 yung init. Thank you. Wala. Thank you. Buti nga sila ingat, binigyan ako ng tubig. So ayan. At Hay ang buhay. si Buntis, wag ba masyadong kilos, ha? Ingat-ingat lang.
Oh, ayan. Ano yan, makapit. Makapit ba? Oo. Basta mild lang. Pag nainitan ka na buntis, sumilang ka na. So, ayan. Ayan na po yung ating almusal. Wait time muna, tinawag muna natin yung ating mga kasama. Para po sa ating almusal. And wow! Ano nga meron pa tayo dito maingat. Tubig para sa kape natin. And ayan po. May itlog tayo dyan. And kakain na tayo. So ayan, parang ang swerte natin ngayon. Kita nyo. Mayroon pa buka na cactus dito. Oh. Tingnan, oh. Mamaya makikita natin. Sana bago tayo umalis, makita natin yung kulay ng bulaklak nitong ating cactus na to. I think this is a Gymnocalycium horstii, no? Pero tingnan nyo, ang ganda, oh. At tingnan natin kung ano yung magiging bulaklak niya mamaya. Sana bumuka na, no? So ngayon, ibang atake naman gagawin natin dahil napansin natin na dito medyo pahirapan yung pagdidilig kapag hindi kami pumunta talaga, may chance na hindi madilig yung mga halaman, ano? Kaya ang gagawin natin is lalagyan natin ng laban yung soil, no? So maglalagay tayo ng yan, bulok na ipa para mag-retain dyan yung moist, no? At kapag nag-hold dito yung moist, posible na tumagal yung ating mga plants, ano? Kaya kung halimbawang ang location nyo, dyan yung ibabagay yung mga gagamitin yung potting mix. For example, kapag halimbawa dito na mabilis talagang mag-dry yung lupa at sobrang init, kailangan din po na balansehin yung tubig, ano? So ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng component na nag-hold ng moist o tubig, ano? So dadagdagan natin yung kanyang yan, rice hull, no? Para may laban. So ganyan yung atake natin yung gagawin dito. So, ayan. Kakapit kasi. Ayos na pala eh. Sige, tambak mo pa doon sa gilid. Sa gilid dyan. Tatambak ko. Oo, sa mga gilid. Dalawa. Ayun na pala ang tubig. Grabe, sobrang init po dito. At ayan, buti na meron tayong tubig dito. And mamaya ako napakita sa inyo yung kabuuan na. At nakita nyo, napakainit po talaga dito. Sobra. Umuusok yung kalupaan. Sobrang init. Kain. Ay, may sabaw pa. Oh. Tinola. Tinola. Ay, pag sinaswerte ka nga naman, oh, diba, inabutan tayo ng pagbukan nito at may mga kasunod pa palang mga buds. Ayun pa pala sa ilalim eh. Oh, diba? Ang ganda talaga. Hindi pa to fully bloom, no? Pero mamaya, balikan pa natin, baka mamaya-maya pa mag-bloom na to ng tuluyan, ano? Makita natin kung anong itsura ng bulaklak niya. So, ngayon puntahan muna natin tong yung pinaka mango farm dito, no? Kasi ang dami pong mga nakabalot. Naglalakad ako dito. Ayun, pakita ko sa inyo. Malap. Ayun. Ayun. Oh. Look. Dami. Ilipin natin, ano. Ang daming nakabalot siya. Binabalutan to para hindi siya magkaroon ng hayop, ano. Anyways, ang dami namumulot sila unang. Ano ulit? Lagi ang bulak. Dito ka ng bulak, dito ka ng bulak. Kaya mo, bulak. Marami ka ng bulak.
Namimita si Hill. Hindi mo nga. Ayan, sige, punin mo na yan. Hindi pa to. Ayan, ayun na yun. Ito, putasin ito. Ayan o. Oh. Sigot tayo kay Ninang. Bakit? Hindi. Kaya Ninang yan eh. Ninang pahingi ah. Ninang, kumuha kami ng mangga. Ay, eto na. Tuluyan na nga pong bumuka at nagbulong. Ay, napakaganda ka. Kanina ka pa tayo niintay, oh. Grabe, ang ganda, oh. Ay, ang ganda ng bulaklak. Ang ganda niya. Grabe, ang ganda, oh. And, ayan, naglalagay kami ng osmocot. Ayan. Para pampataba ng ating mga succulents dito. So, yun yung isa sa mga maintenance natin dito. Ilalagay ng mga osmocots para merong fertilizer itong ating mga succulents dito. Ngayon naman po, ayan. At nagbabarnis naman po tayo nung mga nauna nating nilagay na buko. And, ayan, si Ganda tsaka si Unang nagbabarnis. So ayan mga ka-MDP, nakatapos na tayo. Papakita ko na sa inyo tong ating adenium walk. Ayan, katapos lang namin mag-TikTok. Abangan nyo sa TikTok ko yung ating mga dance dyan, ano. At ngayon naman, papakita ko sa inyo na malapitan itong ating adenium walk. So eto na, kainitan tapat, ano, yung ating adenium walk. Nakumpleto na, no. Meron na tayo dito sa side na to at meron pa dito, no. At ito, nako, kapag talagang nagsabay-sabay bumulaklak yan, yung mga adenium natin, ayan, nakita nyo. Meron pa diyang iba't ibang variety, no. Kaya lang, may mga kulay red, yellow, and iba pa, no, orange, parang ganun. Kaya lang, hindi pa naman umukadkad. Pero may buko-buko na yung iba, no. Kaya lang, ito kasi, mag-a-adjust pa yan sa kanyang soil, ano, hanggang magka-roots. Tapos importante na yan, kapag halimbawa natatanggal yung kanyang dahon, yan, mentras talaga natatanggal, nakakalbo siya, tutubuan ng kunting dahon, tapos eventually bulaklak naman, ano. And sa ganitong klima, ganyan po nabubuhay sila, no, at mas namumulaklak, lalo na kapag talagang medyo nabibigyan sila ng tampak na sinag ng araw, ano. So ayan, abangan natin yan. Ito, ang daming pausbong, no, na bulaklak. And ayan, no, kita nyo doon sa ating mga tipihat. Yan, kapag naglakad kayo dito, yan, at halimbawa nag-bloom na yan, sobrang nakaka-excite, ano, na makita kung ano magiging resulta. Pero yan, may mga bulaklak na dyan na pailan-ilan. And I hope na sana yan na pagkatapos nitong summer ay makita na natin yung resulta, no. Pero sa ngayon pa lang nakikita ko na ang dami ng yan, mga buds, ano, ng flowers. And sa susunod bibigyan ko kayo ng care tips, ano. Meron ako mga ilang care tips na dyan sa ating playlist. Abangan nyo na lang po, or balikan nyo na lang po, ano. At eto naman, yan, ikot ko kayo dun sa mga iba pa nating mga halaman. So pinaplano dito ng ating Madam Donna at Sir Edward na lagyan ng greenhouse para dito sa ating iba pang succulents, ano. At abangan nyo yung twin greenhouse naman na ating ilalagay dito para sa mga cactus and succulents. So ayan, may mga malalaki po dyang cactus at syempre yung ating mga iba't ibang rare. And ayan po, kapag titingnan nyo dito, yan, sa unang pagpasok pa lang, ang ganda na, no.
laki na ng pinagbago simula nung sinimulan natin yung mga projects natin dito. Dami na talaga nagbago. And ayan oh, grabe ang mga bulaklak dito. Cactus oh. Sobrang ganda. And ayan po. Ayan, ito yung pinakamalaki natin jade. Dinala natin dito. Tapos ayan, napakadami yan. And tingnan nyo, marami pa dyan. Tapos ito pala yung mga bago, no? May mga sabit-sabit tayo dito mga ayan, cactus. Maganda yung mga, ito, yung mga finger, lady finger, no? May yellow dyan, may orange, and ayan. Kasi maganda to sa sikat ng araw talaga, no? Mas lalong kumukulay. And so yung mga nadagdag dyan, yung mga hanging plants natin dyan. And kanina, ayan nga, nabitigan na to. So, pagpunta nyo dito, lakad-lakad kayo. Ang ganda ng ating, dito, kulay. Lakad-lakad tayo dito, makikita nyo. Nandiyan yung mga cactus island natin na inilagay, no? So, ayan siya. And syempre, nandito pa rin ating mga nakalagay na mga nakasabit, ano, itong ating mga succulents dito. Yan. And yan lang naman. Tapos kita natin may mga succulents pa rin dyan. So ang ganda ng mga succulents dito kasi makukulay po. Yan. Ang ganda ng ating mga succulents dito. Ang ganda ng kanilang mga kulay, no? Nagangalit talaga yung mga kulay nila. Even dito po, yan, kita natin ating mga succulents dyan. And ayan po, so far yan yung ating mga nagawa na dito sa mga garden activities na nilatag natin dito sa Oliva Pasita Farm. And abangan nyo pa po kung ano yung mga susunod nating garden project, kasi yung iba sa inyo talagang nakatutok dito, no, sa ating mga garden project dito. At pwede nyo pong gayahin yung mga simpleng arrangement na yan. Kung gusto nyo po na meron kayong kakaibang attraction sa inyong bahay, pwede nyo po yung subukan, ano. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video for today at nakita nyo na yung ating mga ginawa dito sa Oliva Pasita Farm. At yan po, kung gusto nyo bumisita dito, pwede po kayo mag-message sa amin, ano, at pagpapaalam natin sa ating Madam Donna at Sir Edward na talaga namang napaka-supportive, at salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin, ano. At kay Ma'am Balmy rin, thank you so much po. Maraming salamat. Lagi kami busog dito kapag nagpupunta kami, at talagang napaka-accommodating po, no, nung aming pagtatrabaho dito. Talagang sulit na sulit yung aming pamalagi, at kami natutuwa, nakakataba ng puso na talaga namang ang init ng suporta at pagmamahal sa amin. Thank you so much Ninang Donna and Ninong Sir Edward. Ayan, thank you. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MD. This is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.